6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Biyernes na tayo ngayon. Talagang kumukulot ha. Talagang masama ang lagay ng panahon ngayon na. Ikalabing-6 ng Enero 2026. Sa ulo natin mabalita, atong ang armado at mapanganib. Meron na pong alok na 10 milyong pisong reward ang DILG. Piso bumagsak sa panibagong record low na 59 pesos and 46 centavos per dollar. 3 dating opisyal ng DPWH at isang kontratista pasok sa State Witness Protection Program. Napolcom Chief nawaw mali. Yung mamahaling sapatos na naging dahilan para kasuhan ang isang retired PNP General, peke pala. Detol ng gumuhong Binaliw Landfill sa Cebu City umakyat at nasa 26. Bagyong Ada naging tropical storm na 16 na lugar nasa ilalim ng signal number 1. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide. Nakakasama natin, aalalayan ako dito ni Tina. Sa lagay muna ng panahon, bumagal ang Bagyong Ada na ngayon ay tropical storm na habang nasa Surigao City, Surigao del Norte. Muling namataan ang mata ng bagyo sa layong 385 km per hour. Ito po ay nasa east of Surigao City. Habang dahan-dahan itong kumikilos pahilagang kanluran, napanatili ng Bagyong Ada ang kanyang lakas, bit-bit ang pinakamabilis na lakas ng hangin umaabot ng 65 km per hour malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot ng 80 km bawat oras. 14 na lugar ang nasa ilalim ngayon ng signal number 1, kabilang ang eastern at southern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion ng mainland Basbate, kabilang ang Ticao at Burias Island. Kasama rin sa mga lugar na nasa signal number 1 ang northern Samar, eastern Samar, Biliran, northern at central portion ng Leyte, eastern portion ng southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Sur at Surigao del Norte. Ayon sa pag-asa, inaasahang lalakas pa ang Bagyong Ada sa susunod na 48 oras bago ito humina habang palikot na ng northeastward sa ibabaw ng dagat silangan ng Catanduanes. Kaugnay ng balitang yan, nagsuspende na ng klase ang ilang local government unit sa bansa dahil sa epekto ng Bagyong Ada. Kabilang sa mga nag-anunsyo ng walang pasok ngayong araw ang mga sumusunod na lugar. Sa Region 5, ang Albay face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Ang Sorsogon, wala rin pong klase sa lahat ng antas. Sa Bula, Camarines Sur, kanselado rin ang pasok mula kinder hanggang grade 6. Ang Kaorasan High School, Itangon High School, Santo Niño Integrated School ay
kanselado rin po ang klase ngayong araw sa lahat ng antas. Sa Region 8 naman, ang Eastern Samar ay walang pasok ang lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Ang Biliran na Kawayan walang pasok sa lahat ng antas sa private at public school hanggang simula pa po yan noong January 15 hanggang ngayong araw. Ang Samar, ang Catbalogan City, wala rin pong klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. 12 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, sinuspende ng administrasyon ni US President Donald Trump ang pagpoproseso sa application ng mga immigrant visa sa 75 bansa. Epektibo ang nasabing suspensyon sa January 21, 2026. Bilang bahagi ito ng paghigpit ng mga patakaran sa immigration ng Estados Unidos. Kabilang sa mga naturang bansang Somalia, Iran, Russia, Afghanistan, Nigeria, Yemen, Thailand at Brazil. Hindi naman kabilang sa suspensyon ng visitor's visa, gaya ng tourist at business visa, gayon din ang student visa. Samantala, umakyat na sa 26 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong landfill site sa barangay Binalyaw, Cebu City. Sa ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, 10 pa ang nawawala at 18 ang naitalang sugatan. Sa kabuuan, 54 ang naitalang biktima sa pagguho ng naturang bundok na mga basura habang patuloy pa rin ang paghahanap sa mga nawawala. Handa ang pamahalaan para sa pagpapaabot ng agarang tulong at pagpapanagot sa mga responsable sa nangyaring pagbuo ng landfill sa barangay Naliw, Cebu City. Sa pagdalo ng Pangulo sa isang aktibidad sa Balamban, Cebu, nag-alay ito ng ilang minutong katahimikan bilang pakikiramay sa mga nasawi sa naturang insidente. Ayon kay PBBM, kumikilos na ang pamahalaan para siyasatin ang nangyaring trash slide at umarangkada na rin ang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang apektado ng pagguho. Please be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Let us stand in solidarity with our fellow Filipinos during this difficult time. Si Pangulong Bongbong Marcos. Pilipinas! Samantala, hindi lamang simpleng courtesy call ang working visa ng Pangulong Bongbong Marcos sa Abu Dhabi nitong nagdaang mga araw. Itong malinaw na investment mission para sa kinabukasan ng ekonomiyang Pilipino. Nakipagpulong ang Pangulo sa mga top executives ng Damac Digital, isa sa pinakamalaking digital infrastructure at data center company sa mundo. Malinaw ang mensahe, ang Pilipinas ay bukas at handa sa next wave ng digital economy. Kasama na dito ang planong pagtatayo ng data center sa Laguna. Isang hakbang na maghahatid ng libu-libong trabaho, mataas na antas ng teknolohiya at matatag na digital backbone para sa bansa. Ayon mismo kay DICT Secretary Henry Aguda, hindi lamang Damac ang papasok. Isa pang higanteng kumpanya mula sa UAE, ang G42 nag-a-apply din upang magtayo ng data center sa Pilipinas. Ibig sabihin, tumaas ang tiwala ng mga global investors sa pamumuno at direksyon ng ating Pangulo. Pagsasabatas ng districting law sa BARM dumaan sa legal, praktikal at patas, gayon din sa malinaw na deliberasyon. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Ari 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumassalam, Kuyang Angel. Ibinahagi ni Member of Parliament Attorney Nagib Sanarimbo ang mga pinagdaanan niya sa BTA Parliament Hall bago tuluyang naisabatas ang makasaysayang districting bill. Nagsimula ang sesyon nitong Lunes, January 12, 2026 alas 2:39 ng hapon at nagtapos ng alas 12:35 na madaling araw ng January 13, 2026 sa BTA Parliament Hall sa Bangsamoro Government sa Cotabato City. Sa pagbabahagi ni MP Attorney Sanarimbo sa media, mag-isa
at buong tapang nitong hinarap ang siyam na interpellators. Hindi basta sagot ang kanyang ibinigay kundi may kasama pa muna itong lalim, malawakan at masusing pagpapaliwanag sa mga probisyon ng batas. Sinagot ni MP Attorney Sonarimbo ang humigit kumulang sa 30 mahahalagang tanong at hinarap ang mga usaping legal at praktikal na matagal nang ikinababahala ng mamamayang Bangsamoro. Ayon naman sa mga member parliaments na bumoto ng yes sa pagsabatas ng deserting law, sa kanyang pagtayo at pagsagot, inangat umano ni MP Attorney Sonarimbo sa mga posibleng challenges para sa implementasyon ng batas sa layuning magabayan umano ang parliament at ang mga ministries na magpapatupad nito. Isinalarawan ni MP Sonarimbo sa kanyang mga paliwanag sa almost 10 hours na interpellation na ang layunin ng deserting law ay hindi para sa iilan lamang, kundi para sa malinaw, patas at may kabuluhang representasyon ng bawat Bangsamoro na dumaan sa bukas, mahaba at masusing deliberation. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga patuloy pa rin umanong nagpapakalat ng mga maling naratibo at sinusubukang sirain ang proseso na nagresulta ng malawakang katuturang galit mula sa mamamayan bilang interes ng iilan. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Sa Mandala, natusok ng bakal na bakod ng plant box ang mukha ng isang 65 years old na babae sa barangay San Agustin sa Novaliches, Quezon City. Sa ulat ng QC Fire District Special Rescue Force, namimitas umano ng malunggay ang biktima nang bigla itong mahilo dahilan para madulas siya at tumama sa iron bar. Ayon sa rescuers, sumusok ang bakal papasok sa may ilalim ng baba ng biktima palabas sa kanyang bibig. Matapos ang halos 30 minuto ay matagumpay ding nasagip ang biktima na agad namang dinala sa ospital para sa operasyon. Kanino kayang manggay sinusungkit? Yun na nga. Sa kapitbahay. Baka naman Malunggay. malunggay Oo, pala. malunggay. Kanino malunggay yun? Malunggay. Naku, mukhang sa kapitbahay pa ito. Upang sugpuin naman ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa, maprotektahan ang mga manlalaro laban dito, inulunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming o gaming site bago maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, matutulungan din ito ang publiko na makaiwas sa mapanlinlang na mga racket habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Most wanted na provincial level sa Catbalogan, Samar dahil sa kasong karnaping na aresto naman sa Katarman. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan. Jane? Arestado ng mga pulis ang isang crew ng catering ng isang provincial most wanted person sa Catbalogan City sa Samar dahil sa kasong karnaping. Natimog ito ng tauhan ng Katarman Police na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Cirilo Apiten, katuwang sa pag-aaresto ang Criminal Investigation and Detection Group Northern Samar Provincial Field Unit. Natimbog ito ng mga pulis kahapon sa barangay ng Naganas, bayan ng Katarman, Northern Samar. Ayon sa ulat ng PNP Katarman, ang nasabing suspect kinilala sa kanyang alias na si Jomar at 22 taong gulang, residente na nasabing barangay. Nakalista ito bilang rank number 7 sa provincial level ng most wanted persons. Ang pag-aristo ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na emisyon naman noong January 13, 2026 at walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Ang warrant ay nilabas mula sa Branch 28 Regional Trial Court, Judicial Region Catbalogan City sa Samar. Dinala ng nasabing akusado sa Katarman MPS kung saan inihahanda na ito para sa turnover sa korte kung saan naman inilabas ang nasabing warrant of arrest. Binigyan din ng PNP ang mahalagang ugnayan ng komunidad para sa pagkakarakip nitong mga wanted persons, lalo na itong mga wanted na matagal na nagtago sa batas. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, RH34 Jane Bantayan. Samantala, kwenestyon ni Film at Television Director Benedict Mique ang paniningil ng 60,000 pesos na garbage collection annual fee ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga maliliit na restaurant sa lungsod. Kasunod ito ng pagbubukas ng kanyang Lolo and Kid o Latte Cafe restaurant. Tanong ng direktor sa kanyang social media post, gawa ba sa ginto ang truck ng basura? At hindi pa nga sila nagsisimulang kumita sa kanilang negosyo, ay lugi na agad. Batay sa mga reklamo ng iba pang negosyo sa social media, ang dating maliit na garbage fee na nasa 1,000 lang noong nakaraang taon, ay tumaas ng higit sa 18,000 pesos hanggang 60,000 pesos. Depende sa laki at kategorya ng negosyo, Kuyang Angel. Ang bagong rate daw ay bahagi ng City Ordinance Number 9151 na inaprubahan noong huling bahagi ng 2025 at naglalayong i-update ang singil sa garbage collection na hindi binago mula pa noong 2013. Ayon sa mga opisyal ng lungsod, ang pagtaas ay batay sa kasalukuyang dami ng basura at gasto sa serbisyo at upang mas mapantayan ang tunay na gasto sa pagkolekta at disposal ng basura ng mga komersyal na establishmento. Dapat siguro liwanagin yan. Ano, ha? Baka naman yung increase depende sa volume. Oo, para naman makumbinsin din yung mga establishment bawasan ang basura nila. Oo, kasi sobrang dami at ang laki kahit na annual fee ito, ay kung i-compute mo, mabigat ito. Lalo kung maliit lang na cafe, coffee shop. Matuto tayong mag-recycle, ha? Kaya mga misis sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng umi-araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Ang palambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Idiniklara ng Sangguniang Panlalawigan ng Catanduanes bilang persona non grata ang sarili nilang gobernador, si Governor Patrick Asanza. Yun ang nakakapagtaka dyan. Sariling gobernador. Ang lupit nito, ha? Sarili mong probinsya, diniklara kang persona non grata. Ito'y kasunod ng pagtanggi ng gobernador na ipatupad ang ordinansang nagbibigay ng Quick Response Fund, cash assistance para sa mga apektado ng kalamidad sa kabila ng pagbasura ng konseho sa kanyang bito. Ayon sa Sangguniang Panlalawigan, ganap ng batas ang ordinansa. Matapos ma-override ang bito ng gobernador, subalit hindi pa rin nailabas ang pondo para sa mga biktima ng kalamidad. Kinundi na rin ng konseho ang pahayag ni Governor Asanza laban sa mga bukal na tinawag niyang illegal, corrupt, trapo at walang ginagawa. Dahil dito pinatupad din ang Institutional Non-Committee na naglilimita sa ugnayan ng kapulungan sa tanggapan ng gobernador. Samantala, iginit naman ni Governor Asanza, dumaan siya sa tamang proseso ng batas at inihain na sa Regional Trial Court ang petition for declaratory relief laban sa naturang ordinansa. Paano yun? Paano ka papasok sa Kapitolyo? Nagagalit sa yung konseho. Persona non grata. Sa sarili mong sa sarili mong probinsya, no, ha? Samantala, eto naman, nawaw mali si... Ito may depensa na inireklamong si retired Health Service Chief Brigadier General Jezebel Imelda Medina matapos siyang kasuhan ng National Police Commission dahil sa pagsusuot umano ng mamahaling sapatos. Una nang inihayag ni NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Carinisan na sinampahan ng kasong administratibo si Medina kasunod ng pagsusuot niya ng sapatos na lumalabas na nagkakahalaga umano ng higit 70,000 pesos. Pero sa kumalat na papeles, ito sa Campo Crame, lumabas na $33.96 lang o higit 2,000 pesos, Kuyang Angel, ang sapatos na nabili ni Medina sa isang online shop.
Ang layo ng presyo mula sa 70,000, 2,000 pesos Pero na pala. dollars din niya nabili. Oo, baka... Replica. Kumbaga parang class A lang siguro ito. Samantala, sabi naman ni Kalinisan, ang reklamo laban kay Medina ay hindi basta kwentong sapatos lang. Dahil 3 complaint na may kinalaman niya sa korupsyon ang natanggap niya laban kay Medina noong siya pa ang pinuno ng health service. Nagretiro si Medina sa PNP noong December 25 lamang noong nakaraang taon. Ngunit bago nakapagretiro ay isinampa na ng NAPOLCOM ang nabanggit na reklamo. Hindi, authenticated ba yung resibo niya? Yun lang, hindi pa natin alam kung na-verify Pero yun, na ba. basta yun ang depensa. Oo, yung depensa ni Medina. Hindi 70,000. 2,000 lang. 2,000 pesos. Naku po, mura lang pala. Kaya wag din magsusuot, maggagamit ng mga LV lumang bag. Baka mapagkamalang mamahalin yung pala, class A lang. Ay, nako. Anyway, mga mamis, laundry day today ha. Kunot nung ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? Pride ba? Pwede sa nalalaman mo na. Yun. Naku, delikado, wag kayo inom niyan. All you need is pride, ba't papahirapan ang self sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Formula, tanggal ang matitindi mancha based on test of chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Uy! Ang Batang Quiapo malapit nang matapos. Oh, ganun. Parang malulungkot ang mga... Si Coco Martin bibida huli sa isang teleserye. Naku, gaano katagal naman na kaya susunod. Hindi yan title nito, Batang Kubaw. Sige nga, ano yan? Alamin natin na magiging titulo mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas! Nagkaroon ako ng chance na makausap si Eman Isturco. Si Eman Isturco ay ang manager ni Coco Martin. Hinawakan niya si Coco Martin, 13 years o pa lang si Coco Martin, at ngayon nga, may asawa at anak na, siya pa rin ang manager. Uy, nakakaloka. Malapit na palang matapos ang Batang Quiapo. Pero, pagkatapos ng Batang Quiapo, ay magkakaroon agad ito ng isa pang TV series, si Coco Martin. Kaya lang ang nakakaloka, hindi na raw hango ito sa pelikula ni Fernando Poe Jr. Hango ito sa isang pelikula ng isang kilalang aktor din sa showbiz. Hindi sinabi ni Eman Isturco kung kaninong pelikula ito o kung sino yung artista na ito na paghahanguan ng bagong TV series ni Coco. Pero ang tiyak, this year, magkakaroon ng bagong TV series si Coco Martin. Ano kaya yun? Yan ang ating abangan. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Tita Morley Alinio. Samantala, ito naman 12 individual inisyuhan ng sabina ng Senado kaugnay ng flood control scandal investigation ayon kay Senate President Tito Soto. Ang detalye ng balitang yan ihatid ni Arch 28 Raymond Dadpaas. Raymond. Wala si Raymond. Samantala, babalikan natin ang ulat na yan ni Raymond Dadpaas. Ito sa mga nakasakay sa EDSA bus carousel ngayong araw. Totoo ba? Na... Oo. Oo, ito muna. No? May libreng internet access daw ang mga commuter dyan sa EDSA busway matapos nga maglagay ng Wi-Fi site sa 17 istasyon ng EDSA ang gobyerno. Ayon sa Department of Information and Communication Technology o DICT, saklaw ito ng Free Public Internet Access Program na inaasahang makikinabang ang halos 67 milyon na pasahero. Sa tulong ng Department of Transportation, nag-install ang DICT ng 5G device sa bawat istasyon ng bus. Sinabi ni Information Secretary Henry Aguda na maaaring umabot sa 60 Mbps ang download speed sa non-peak hours at nasa 10 Mbps naman kapag rush hour dahil sa dami ng pasahero. Maaaring gamitin ng mga commuter ang libreng Wi-Fi para sa mga basic online tasks at light entertainment habang naghihintay ng bus. Layunin din ng programa na suportahan ang contactless transaction sa pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Sa klaw ng libreng Wi-Fi ang mga istasyon mula Balintawak hanggang SM Mall of Asia.
Talaga, ano speed ka mo? Ito ang 60 sabi, Mbps? 60 at 10 kapag naman daw rush hour. Ganun. So, para pagka nag-text ka, I'm coming, nakarating ka na at nakauwi ka na. Mabagal. Hindi pa mababasa. Yun lang, Oo. dapat mas malaki yata Kayo na. dapat. Kayo naman, may libre na nga. Reklamo pa kayo. Balikan muna natin si Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Good morning, Kong Angel. Tina, naglabas na ng subpoena ad testificando mga liderato ng Senado para sa 12 individual kaugnay ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal na ipagpapatuloy sa araw ng Lunes, January 19. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na pinirma na niya ang subpoena kina Catherine Yap Villa na konektado kay ngayon ay Makati Mayor ng Siginay, Engineer Gerald Pacana na siyang dating Regional Director ng DPWH sa Region 4B, Engineer RJ Dumasig ng Bulacan 1st Engineering District, retired Sergeant Orly Gutesa ng Philippine Marines, Maynard Ngo na konektado kay Senador Chis Escudero, ang mga dating tauhan ni Congressman Saldico na sina John Paul Estrada at Mark Tetsay, Commissioner Mario Lipano ng Commission on Audit, dating Undersecretary Tregib Ulaybar ng DepEd, at Engineer Gerard Opolencia ng DPWH Quezon City, at dating Secretary Manny Bunoan ng DPWH. Dagdag ni Soto ay subpoena dos tecum naman kay DPWH Secretary Vince Dizon para dalhin ang mga kinaukulang dokumento kasama na ang tinaguriang Cabral Files. Kapag hindi sumipot ang mga ito, ay isight sila for contempt at lalabasan ng legislative warrant of arrest. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, tinangka umanong suhulan ng kabuang 2 billion pesos ng isang kasalukuyang congressman at kontraktor sina DILG Secretary Junvic Rimulya at Ombudsman Boying Rimulya sa gitna ng investigasyon sa Manamaliang Flood Control Project. Ito ang binunyag ni Secretary Rimulya na idinaan umano sa pamamagitan ng emisaryo o kinatawa ng kontraktor at ng nakaupong kontraktor. Ayon sa ating bubuit, ayon sa isang panayam, ibinahagi ng kalihim na ginawa ang panunuhol sa pamamagitan ng dalawang grupo na lumapit sa kanila. Isa sa mga ito ay mula sa grupong Visayas Mindanao, yung isa naman ay grupo mula sa Luzon. Kwento ni Secretary Rimulya na isumano ng mga nanunuhol na tulungan sila sa kaso, pahintulutang makapagpiyansa at maalis sa listahan. Sinabi pa ng kalihim na pinagtawanan lamang nilang magkapatid ang alok na suhol dahil ganun pala ang tingin sa kanila ng mga ito. Yan man sinabi ni Rimulya, hindi nila pwedeng arestuhin agad ang mga sangkot sa panunuhol dahil maaari nilang itanggi ang hakbang, lalo na't hindi naman direktang alok ka ang naturang suhol. May ganun palang nangyari. Siyempre, baka pagka ganun, sasabihin nila, hindi naman totoo yan eh. May patunay ba kayo? Sana, may na-tape niya kagad. Or may CCTV ba doon? May CCTV, hindi naman sinabi kung saan nangyari yung alukan. Kaya po pwede silang maghugas kamay. At sa hugas kamay pinag-uusapan, baka gagamit sila ng family alcohol. Yun, dapat. Mahirap na. Uso ngayon ng virus. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi sa reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Samantala, 36 anyos na factory worker natagpuang patay sa Maribeles, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Gumilang, Aris 37. Danny, good morning. Isang 36 anyos na factory worker ang natagpuang wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang tahanan sa Barangay Maligaya, Maribeles, Bataan, alas 8 ng gabi. Kinilala ang biktima na si Jomar Ñones, residente ng nasabing barangay.
Ayon sa ulat, nagtungo sa bahay ng biktima ang kanyang mga katrabaho matapos mabigong makontak ito ng kanyang kinakasamang partner na nasa Pangasinan. Nang matagpo ang nakasara ang pinto, humingi sila ng tulong sa barangay Kagawad at sabiltang binuksan ang pinto kung saan dito na nadiskubre ang bangkay ng biktima. Sa investigasyon, inilahad ng ina ng biktima na ito ay may iniindang hika. Humiling ang Maribeles Police Station ng tulong mula sa Soko. Subalit tumanggi ang pamilya at nagpahayag na naniniwala silang walang naganap na foul play. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabaki kayungan sa mga kababayan natin dyan sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, ang title daw ng bagong pelikula ni Coco. Ano Kung sa- daw, Kuya Medyo? Batang Baseco. May nag-comment nga. Mag-commercial nga muna tayo. 36 na, makalipas ang alas 4. Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ma'am lang, good morning. Diyan po sa Las Vegas, Nevada. Minom daw ako na maraming salabat. Nasobrahan yata ako sa salabat eh. Nagasgas na. Oo, pero kahapon lang naman akong ganitong problema eh. Niyakap lang ako ni Mayor Deo. Tindi ng virus. Sila kay Deo talaga eh. Oh. Nagturo ba eh. Anyway, sa mga sukiho natin, lalong-lalo na sa pabalik ng Pilipinas, aba, kung magpapasalubong kayo, wag na ho yung imported na tsokolate. Pwede ho yung i-order na ahead na yung tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog na mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Meron pong mahigit 10 variants yan. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Samantala, isa pa ang balita mula sa showbiz. Di ba pinaghahanap si Atong Ang? At Nards. Si Gretchen hindi naman kasama sa ano. Oo, hindi kasama sa may warrant. Pero kahit ba, hindi siya kasama sa warrant, wala nang balak bumalik sa showbiz si Gretchen Barreto. Alamin natin kung bakit mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Habang mainit na pinag-uusapan itong paghahanap kay Atong Ang ay nasalubong naman namin ng aktres na si Gretchen Barreto na dating na-link sa naturang negosyante. Nangyari ito sa isang restaurant sa EDSA Shangri-La kahapon. Halatang hindi komportable si Gretchen ang kinukunan namin ng video pero sinagot naman niya ang ilang katanungan namin kung may balak pa ba siyang bumalik sa showbiz. Umiling lamang si Gretchen na ayaw na raw niya na ang ibig sabihin ay gusto na lang daw niya ng peaceful and quiet life. Hindi na niya sinagot ang ilang katanungan at tumatango na lamang siya ng tinanong pa namin. Ngumingiti na lang siya nang sinabi ng ilang kaibigan na mabuti at wala na raw siyang problema at wala na ring unnecessary stress. Kasama ni Gretchen ang anak ng dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada na si Jackie Ejercito at ilang non-showbiz na kaibigan. Nag-lunch sila ro na mukhang meron silang sineselebrate. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tita Gorgie Rula. Eto kong Angel. Alam mo ba ang crayfish? Crayfish. Nakakita ka na ba nitong cray? Crayfish. 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 Mukhang kakaiba to eh. Anong kulay niya? Gray. Gray. Iba. Mukhang clay. Hindi. Ito daw, sa lalawigang kilala bilang pangunahing pinanggagalingan ng bigas, susubukan daw ng Department of Agriculture ang posibilidad na maging negosyo ang kakaibang crop, ang pag-aalaga ng Australian Red Claw Crayfish.
Ulang. Ulang? Ulang. Yun ba yun sa Tagalog? Ulang, crayfish. Oo, umaasa ang DA na ang mataas na kalidad ng uri ay makatutulong upang mahubog ang lokal na aquaculture. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang ceremonial stocking ng may 14,000 na craylings sa isang farm upang ma-determine kung magkakaroon ng kabuluhan ang pag-aalaga ng red claw crayfish sa mga tubig tabang sa Pilipinas. Na sabi nga ni Secretary Laurel na isya daw lumaki ang kita ng mga magsasaka hindi lamang sa mga pananim. Sa pamagitan ng tamang pagsunod sa mga nakasanayang paraan at takbang sa aquaculture at biosecurity, ang pag-aalaga ng red claw crayfish na mayroong malaking potensyal at kakayahan mapanatili ang pagbabago sa pag-aalaga ng isda sa Pilipinas. Ang proyekto na inilunsad ng DA Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang mga partners sa pribadong sektor ay hudyat ng malinaw na pagbabago. Ito ay ang aquaculture na nakabase sa siyensya o sa agam, merkado at kontrol, hindi lang expansion para sa kapakanan ng pagpapalawak. Kung magatagumpay, ilulunsad ng BFAR ang kabuang technology, demonstration, protocol sa packaging para sa training ng mga magsasaka, mangingisda at mas malawak na pag-aalaga nito sa mga angkop na lugar. Pero sana hindi invasive species ito, ha? Baka kamukha nung Imelda fish na pinakawalan natin, di ba? Oo, naging invasive siya eh. Ganun. Tapos yung yung kuhol na pinakawalan dati, di ba? Sa mga sakahan. Sa mga sakahan. Oo, naging peste. Invasive naman. O naging peste. Pero siguro naman ito, dumaan sa masusing pag-aaral. Dapat. Pero sa ibang bansa talaga, lalo sa amin sa Amerika. Alam mo naman kami. Taga doon para talaga kayo nila Katunying at ka Jerry. Hindi, sila sa may bandang, sa may Las bandang, Vegas. sa may, kami sa may bandang Florida. Wow. Doon sa mga doon sa maraming mga swampy area. Diyan malakas ang crayfish diyan. Pero dito sa atin inaalagaan na talaga 'yan eh. Hindi na siya bago. Naka-cage na siya. Pero yung pakawalan mo sa tubig sa ilog, ibang usapan naman 'yun. Siguro naman dumaan 'yan sa pag-aaral. Sana sa magtagumpay, Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Guam. Oy, teka muna, may nagtatanong dito, may nanalo na ba sa Mahiwagang Tunog? Ala pa. Wala pa. Mahiwagang Tunog! 6,000 po ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Actually, nakuha na yung item number 1, item number 2, tapos yung prinsipyo ng P6, nakuha na rin. Hindi lang, magkakaiba lang yung sumagot. Yun lang. Hindi isang tao. Basta bagay na gawa sa aluminum ho yung dalawang item. Ha? Tapos, basta. Ginagawa, madalas nyo ito nasasaksihan kapag umaga. Lalo na yun sa mga mahilig sa pagkain pagka umaga. Ha? Ang inyong mga sagot, ipapadala nyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Kaya habang naliligo ho kayo gamit ang aluminum na tabo, social eh. Aluminum na tabo. Bakit? Anong kulay? Kayo, hindi ba aluminum ang tabo nyo? Anong tabo nyo? De lahat. Ngayon, aesthetic na ngayon. May pa-aesthetic. Sa amin. Bakit sa amin aluminum pa rin? Pero may brand. Ay, iba din. May brand ang gatas. Kala nyo, ha? Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ang tropang gwapo ni Sherwin Alparo ay nandyan po sa Barangay Buting, Pasig City. Bakit ba tinawag na Barangay Buting yan? Baka maraming mga nagbubuting-ting. Alamin mo nga, Sherwin, ha? Anyways, nasa Barangay Buting, Pasig City. Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Malay nyo kayong matsyempohan para manalo ng 1,000 pesos. Ayan, ha? At ng component? Mini-component? At saka iba pang mga items. Ayan, ha?
Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay delegate. Pwedeng noun, pwedeng verb. Di ba? Pwedeng noun, pwedeng verb ang delegate. Dahil? Pag noun, delegado. O kaya kinatawan o pasugo. Pagka Grabe yung pasugo. Lalim. Pag verb naman, i-assign. You delegate something. Yes. Yun, diba? natutunan tayo kay Kong Angel. So, pwedeng noun, pwedeng verb. Pero sa Tagalog, delegado, kinatawan. Sa Italian, Wow, may ganun? Pa-level up tayo, patas ng patas tayo. Oo. Sa Italian daw, delegato, Wow. pagka masculine, delegata, pagka feminine. Oh, dito kasi dalaga yun. Bakit delegata? Delata. Sa Ilocano naman, Kong Angel. Ayan. Delegata. okay. Delegata. Oo, at saka delegato, pagka ano. Sa Italian. Sa Ilocano naman, panakabagi. Wow. Talaga, ang daming alam Ang daming alam Oo. Panakabagi. Ayan. Sa Bisaya naman, pagka sinabi mong Ayan ano yun? delegate, gisugo ko. Oo, parang pasugo din. Ganun pala sa Bisaya. Gisugo ko, Bisaya naman yun. Verb naman yun, gisugo ko. Pero pagka gusto nyo ng noun, gisugo. Ibig sabihin, gisugo. Bisugo isda yun. Isda yung bisugo. Ikaw, Sherwin, ginugulo mo yung programa. Ang daming alam. Ang gulo kausap nito kasama ko ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! Si Jimmy Angay-Angay may report sa atin, DSWD Region 8 sa Leyte, handa na sa posibleng epekto naman ng Tropical Storm Ada. Kahapon kasi sabi pangalan nito. Sa Pag-asa? Hindi, sabi ni Kisses, Ada. Oo nga. Ginaya ko Social. lang, Ada. Social. Ada. Ayan. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Handa ang DSWD Regional Office 8 sa posibleng maging epekto ng Tropical Storm Ada. Ito ang sinabi ni DSWD Eastern Visayas Regional Director Grace Sobong. Bilang paghahanda, may kabuuang mahigit 134.4 milyong pisong halaga ng relief resources na naka-standby at handang pamahagi kung kinakailangan. Ang preposition assistance ang lalakip ng 150,683 na family food boxes, 11,973 na packs ng ready-to-eat foods, 17,529 naman na non-food items at 2,593,000 pesos na standby funds na pwede magamit para sa mabilis at sa pagresponde sa kalamidad. Patuloy na kaugnay ng DSWD Region 8 sa mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas para masigurang maaga at maayos sa pamahagi sa komunidad na posible mapektuhan ng masamang panahon. Pinayuhan ng DSWD ang publiko maging alerto at sumunod sa mga payo ng mga kinaukulang na hinsi ng pamahalaan para sa kaligtasan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, sa iba pang detalye ng ating mga balita, lalo pang sumemplang ang piso laban sa dolyar matapos na magsara ang palitan sa 59.46 centavos kahapon. Ito na ang pinakamababang record mula ng huling maitala ang 59 pesos and 44 centavos kada dolyar na foreign exchange rate sa bansa noong Miyerkules, January 14. Ayon kay HSBC Private Bond Chief Investment Officer for Asia, Chok Wan Fan, posibleng manatili ang 59 pesos per dollar level sa mga susunod na linggo. Anya, dulot ito ng pagtaas ng demand ng dolyar at mga global uncertainties, partikular ang mga geopolitical concerns matapos ang ipatupad ng US ang taripa laban sa Iran. Maganda umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 4 ng umaga. Hoy, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi mga testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial.
Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya habang tayo po ay natutulog, pinalalakas naman po ng Ultabayo ang ating immunity. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung may mga concerns pa po kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed, gayon din sa Amesco Drug. At ang magandang balita pa, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. May DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamara ang mapilan sa Senado, ipasa na ang bill na magbibigay ng access sa mga private school education para sa mga mahihirap na mga mag-aaral. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rigunan ay Rich 12, Manang Milky. Umapela ang Kamara sa Senado na isama sa kanilang mga prioridad ang pagpasa sa House Bill 4744. Layunin ng bill na mabigyan ng mga mag-aaral na nasa poor and middle income families na makataong makapag-enroll sa private school sa pamagitan ng voucher program ng pamahalaan. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, Chair ng House Committee on Higher and Technical Education, naipasa na ito sa ikatlo tuling pagbasa ng Kamara noong nakaraang taon. Kabilang din anya ito sa priority bills ng Marcos administration sa ilalim ng LEDAC. Sabi ni Asidre, kasama sa panukala ang pagbubuo ng private education voucher program mula kindergarten hanggang high school para sa mahihirap pero deserving na mga mag-aaral. Bukod dito ay matutulungan din ng bill ang mga guro sa pamagitan naman ng trainings, scholarships at research grants. Narito si Tingog Party List Representative Jude Asidre, Chair ng House Committee on Higher and Technical Education. So malaking bagay po ang pwedeng maitulong nito sa ating mga kababayan na pagkaroon ho ng pagkakataon makapag-aral sa mga private schools, lalong-lalo na sa mga lugar kung saan medyo limitado po ang kapasidad ng ating mga public schools. Dagdag pa ni Asidre, bubuo rin ang tinatawag na Bureau of Private Education sa ilalim ng kagawaran na hawak sa lahat ng mga concern sa basic education. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH12 Milky Rigunan. Samantala, bumagsak sa 6-month low ang remittance o perang padala ng mga overseas Filipino workers o OFWs sa Pilipinas noong November 2025. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot lamang ng $2.91 billion ang remittance noong Nobyembre, pinakamababang buwan ng remittance na naitala sa loob ng 6 na buwan mula May 2025. Bagaman mas mataas ito kumpara sa $2.81 billion noong November 2024, mas mababa pa rin ito kumpara sa $3.17 billion remittance na naitala noong October 2025. Sa datos, nagpadala ng $2.30 billion ang mga land-based OFWs, habang ang mga sea-based Pinoy workers naman ay nagpadala ng $610 million noong Nobyembre. Maraming salamat po sa ating mga OFW, ha? Baka kung hindi dahil sa kanila partner, lalong bumagsak ang halaga ng piso against the dollar, ano ha? Ay, magandang umaga po kay Justice Energito ng Sandigan Bayan. Kaagang gumising ni Justice Siner. Good morning! Magandang umaga din kay Justice Max De Leon. Kulot daw ang boses ko, hindi naman hugulot. Singer? Ano lang, kinakailangan, nagpapahudyat na kinakailangan daw ng bakasyon. Saktong weekend na. Mahaba-habang bakasyon. Ano? Governor Lala Mendoza. Good morning ho sa inyo.
kay Mayor Senny Mendoza. Banda. Uy, Mayor Zenny! Mayor Senny, magandang umaga po sa inyo. Morning. Ayan, at saka doon ho sa mga nagtatanong paano sasalo sa Mahaliwagang Tunog. Basta ang sagot nyo, ipapadala nyo sa 0919-282-6485. Doon ho kayo magpadala. Visa-free na ang pagpasok ng mga Chinese nationals sa Pilipinas simula ngayong Biyernes, January 16. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa ilalim nito, pinapayagan ang pagbisita ng mga Chinese sa bansa para sa tourism o business purposes sa loob ng 2 weeks, 14 days. Valid ang nasabing pribilehiyo sa pagpasok sa bansa sa pamamagitan ng Ninoy Aquino International Airport at Mactan Cebu International Airport. Kailangan lamang magpakita ang mga Chinese national ng pasaporte, confirmed hotel accommodation o booking at return o onward ticket sa susunod na destinasyon. Epektibo ang visa-free entry arrangement sa loob ng 1 taon. Ayun. Kaya para doon sa mga... Pero baka 2 weeks lang 2 weeks lang. Tsaka dapat kung gusto nyo magtrabaho dito, meron kayong working visa. At tourism, sa mga magtutour sa Pilipinas, hindi sa West Philippines yan. Uy, congratulations. Mamilis na sila. Teka muna ha. Sino? Congratulations muna kay Secretary Prasco. Uy, bakit? Ay, hindi siya kulelat no sa huling survey ng di ba? Oo. Naungusan siya ni Secretary Chris Roque. Na nandun sa pinakadulo kasi ang natatandaan ng tao yung 500 pesos na pang Noche Buena. Oo, nagalit ang taong bayan doon. Mukhang effective yung ginagawang kampanya ngayon ng DOT. DOT. Pakita nga natin ha. Ito yung kita naman yan Yan yung mga tourism icon. Sa Vietnam, di ba kilala yung Vietnam sa mga yung kamay. Thailand naman, iba't ibang mga destinations nila, Tapos sa Indonesia, yung kanilang mga magagandang mga beach. Mga beach din. Sa atin yung mga lugar, magandang Pilipina. Magandang dadayuhin ang magandang Pilipina. Pag hindi ka naman mamalasin Pero alam mo ba na ang ginastos natin para sa infrastructure and promotional program ng Pilipinas ay 23 billion. Billion? Hindi kasi kasama siguro doon yung mga daan infrastructure. Pero pagdating sa return nga dahil konti 5.4 ba? Million ang ating tourist arrivals. Sa kapitbahay natin mga 23, 30 plus, di ba? Tayo 5.4. Ang Pilipinas daw po ay nasa bottom 6 among Southeast Asian economies na ang pagbabasehan ay Return on Tourism Impact o ROTI. Bantakin mo, nasa kulela tayo. Naku po. Pag ang pinag-usapan, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, at saka Indonesia. Ay, naku. Sabi nga nila, Vietnam, Thailand, may problema din naman sa politika. Marami may din corruption din naman doon. Matindi din ang corruption doon. Sa Malaysia. Sa Singapore, wala masyadong, hindi problema, hindi isyong corruption doon sa kanila dahil matinding disiplina doon Di ba? Hindi ka nga, wala nga freedom of speech doon mahirap magano doon. Walang freedom of speech. Hindi ka pwede. Bawal dumura. Bawal kang dumura kahit saan. Di ba? Mahigpit ang polisiya. At saka yung ugaling kambing, bawal din. Yung ng chewing gum. Bawal din yun. So, di ba? Ganun yung Tapos, Indonesia. Ano ba meron sa Indonesia? Pero maganda. Pero dito kasi sa atin, malaki ang pondo pero sabi ng South China Morning Post sabi ng South China Morning Post, meanwhile tourism chief Cristina Prasco in the Philippines has been accused of turning the tourism campaign as personal PR machinery. Yun lang. Ayan. At least hindi kami nagsabi niyan na sekretary ang nagsabi ho niyan ay South China Morning Post. Ayan. Congratulations, Secretary Piasco. Ayan nako po. Eto, partner.
Oh. Oo. Eto naman, samantala, sa iba pang detalye na ating mga balita, ipadedeport na pabalik sa Russia ang dayuhang vlogger na inaresto dahil sa pangaras ng mga Pilipino sa BGC sa Taguig. Ayon kay Arvin Cesar Santos, Chief ng Bureau of Immigration Legal Division, naisyuhan na ng deportation order ang vlogger na si Vitaly Dorobetsky at inaasikaso na lamang ang mga clearance mula sa National Bureau of Investigation at sa korteng humahawak sa kanyang kaso. Ipatatapon na siya. Oo. Paglilinaw ng BI, tapos na ang mga kaso ni Vitaly sa Metropolitan Trial Court at Regional Trial Court ng Taguig at itinuturing ng serve ang mga ipinataw sa kanyang parusa. Inaresto ang naturang Russian vlogger noong April 2025 dahil sa umano'y pang-aabuso at mapanirang prank videos laban sa mga Pilipino sa BGC. Magandang deportation order against Vitaly Dorobetsky, ang Board of Commissioners. Nakalagay po doon sa ating deportation order na ang pag-deport sa kanya ay subject to clearances ng NBI at saka yung courts kung saan siya nagkaroon ng kaso. Yung mga kaso po niya sa Taguig. Si Arvin Cesar Santos, ang hepe ng Bureau of Immigration Legal Division. Magandang umaga, Pilipinas! Papaalam mo na ako, partner. Sasamahan kayo ni Yuel Reyes sa ilang saglit dahil kinakailangan talagang ipahinga natin ang ating magandang tinig. May wagang tunog. May wagang Iba talaga itong super flu na ito, partner. Ano? Oo, ang bilis dami. kumalat, ang bilis ng Kaya mag-iingat po tayo. Nadikit na ako kahapon kay Lolo nanisi pa. No? Nanisi pa. Ayan, oras mo na sa buong kapuluan, 5:04. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ay oras po natin, 7 minuto makalipas ang 5:00 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating may init na balita sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan ho ni Kuya Angelo Palmones, tayo naman ho magkakarinigan hanggang 6:00 ng umaga. Ngayon hong January 16, 2026. Kamusta ho kayo? Good morning. Gising na, bangon na, kape-kape na. Magandang umaga, Pilipinas! Ito po si Yuel Reyes. Live pa rin ho tayo napapakinggan via 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din ho sa 18 relay stations sa buong Pilipinas mula 990 kHz sa Lawag hanggang DZRH Zamboanga, gayon din ho sa 1,000 cable operators at iba't ibang istasyon ng radyo natin FM station sa buong Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita. Ligtas ang Pilipinas sa pagpapatupad ng Estados Unidos ng suspension sa visa processing ng mga imigrant para sa mga mamamayan ng 75 bansa simula sa January 21. Kinumpirma ito ni Philippine Ambassador to the United States, Babes Romualdez. Ayon sa US State Department, pansamantalang ihihinto ang pagproseso ng immigrant visas para sa permanent residency ng ilang nasyon, ngunit hindi kasama rito ang tourist at business visas. Kabilang sa mga apektadong bansa ay ang Afghanistan, Iran, Russia at Somalia. Layo ng hakbang na muling suriin ang mga aplikasyon upang matiyak ang mga bagong imigrante ay hindi magiging pabigat sa serbisyong panlipunan ng Amerika.
Bahagi ang pulisiyang ito ng mas pinalawak na immigration restriction sa ilalim ng termino ni US President Donald Trump. Bagamat hindi kasama ang Pilipinas sa visa suspension, aminado pa rin si Romualdez na hindi pa rin lubos na ligtas ang mga Pilipino mula sa mas mahigpit na immigration enforcement. Ang Pilipinas ay nananatiling isa sa mga pangunahing pinanggagalingan ng mga imigrante sa Estados Unidos na may tinatayang mahigit 4 na milyong Filipino-Americans sa kasalukuyan. Kung di ako nagkakamali, base sa huling data, tayo ang pang-4. Una rito ang mga Meksikano. Kaya maraming nangangamba na hindi muna lumalabas lalo sa mga public place dahil daw baka pag nakita sila ng ICE agents, baka kung ano mangyari. Sabi naman ng iba, case-to-case basis lang yan. Kung wala namang kung hindi naman illegal yung pananatili ho sa US of A, wala naman dapat ikatakot. Alas 5 Gs ng umaga, pinayuhang umalis muna ang ilang mga tauhan ng Al Udeid Air Base sa Qatar, ang pinakamalaking base militar ng Estados Unidos sa Middle East. Ito'y bilang pag-iingat sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon at paghahanda ng administrasyon ni US President Donald Trump sa posibleng military action laban sa Iran na nagdudulot ng pagtaas ng alerto sa mga pinaka-tinitingnang puwersa ng Amerika sa lugar. Ang Al Udeid Air Base na may tinatayang 10,000 sundalong Amerikano ay naging target ng mga pag-atake noong Hunyo matapos ang mga naging pagkilos ng US laban sa mga nuclear facility ng Iran. Kasama na natin si Ms. Leanne Loreto ng DOST Pag-asa. Ma'am Leanne, ano hong latest natin sa Bagyong Ada? Magandang umaga po. Yes po, magandang umaga po Sir Yuel at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ito pong si Bagyong Ada ay nasa may Philippine Sea pa ngayon, 370 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte or 430 kilometers sa silangan naman ng Maasin City, Southern Leyte. Sa ngayon ay mabagal nga po itong kumikilos pa north-northwestward at inaasahan nga po natin na hindi na po ito gaanong lalakas pa. At sa ngayon may taglay po itong hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Pinakamalapit po or magka-close approach po ito sa may northern or eastern Samar, possible po bukas, and then sa may Catanduanes naman po sa Sunday. So asahan po natin para sa mga kababayan natin sa may Eastern Visayas, Bicol region and some parts din po ng Mindanao ay magiging maulan po ang ating weekend. Wind signal number 1 po ay nakataas sa may eastern portion ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging sa may eastern portion ng mainland Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Islands, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, northern and central portions ng Leyte, eastern portion ng Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, maging sa may Surigao del Sur. At aside nga po dito sa may mga wind signals, inaasahan din po natin ang mga pag-ulan sa may northern Mindanao, nalalabing bahagi din po ng Caraga and sa may Zamboanga del Norte. Kaya sana po nakapaghanda ang ating mga kababayan dahil posible nga po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil po sa malakas na mga pag-ulan. And yung ating amihan naman po ay patuloy pong bumubugso sa may northern and central Luzon, kaya't meron din pong maulap na panahon at mga pag-ambon sa may Cordilleras, Cagayan Valley at Aurora, maging dito sa may Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon and nalalabing bahagi din po ng central Luzon. Asahan naman po natin yung mga isolated light rains, ngunit bahagyang maulap naman yung ating panahon. And for the rest of the country naman, generally fair weather conditions na may chances po ng mga afternoon rain showers. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Ma'am Lian, pahabol na tanong lang po. Ibig sabihin ho ba hindi na to maliit na yung tsansa na mag-landfall pa ito sa anumang bahagi ng bansa natin? Well, sa ngayon, tumataas nga po yung chance na ito po yung mag-recurve. At ngunit hindi natin inaalis yung chance na ito nga po yung mag-landfall sa may Eastern Visayas or Catanduanes. So, malakas-lakas na pagulan yung aasahan ng ating mga kababayan dyan ho sa Catanduanes hanggang early next week? Yes po, inaasahan po natin hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan, Especially dito sa may areas ng Northern Samar and Eastern Samar for today. And then for tomorrow naman po sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, and Northern Samar. Kaya kailangan pa rin talagang paghandaan. Maraming salamat po, Ma'am Lian. Ingat din po sa mga kasama natin sa Pag-asa.
Yan, si Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Oras po natin, alas 5:14 ho ng umaga, sa pangalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:15, nagalok na. Ito ho yung kaninang 10 milyong mapabuya, samantala sa iba pang balita na may kaugnayan pa rin sa kaso ng missing Sabongeros. Nagtatago pa rin at wala pang balak sumuko ang negosyanteng si Atong Ang na inisyuhan ng arrest warrant kaugnay ng missing Sabongero case. Ayon kay Romel Vallejo, ang Assistant Director for Investigation Service ng National Bureau of Investigation o NBI, mas makabubuti kung sumuko na si Ang para patunayan na siya'y inosente at mapabilis ang paggulong ng kaso. Git ni Vallejo, sinusuyod na ng tracker teams ang properties at mga kilalang tirahan ni Ang, hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga lalawigan. Aminado naman ng opisyal na malaking hamon ang ginagawang manhunt operation laban sa gaming tycoon dahil sa dami ng kanyang tauhan, pera, resources at mga maaring pagtaguan. Alam naman natin na maraming tauhan siya, marami siyang pera, maraming resources at maraming lugar na pwedeng pagtaguan, pwedeng bumuksan niya. Pero hindi po yan dapat maging hadlan sa pag-aalap natin sa kanya. Siyempre, hindi naman pwede mas magaling siya sa gobyerno, sa law enforcement community. Mapila naman si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa negosyanteng si Atong Ang na sumuko na lamang sa mga otoridad. Ayon kay Nartates, wala namang iba pang opsyon si Ang kundi sumuko, lalo pat mas paigtingin ng mga otoridad ang mga ginagawang hakbang para sa pagkakadakip sa kanya. Git ni Nartates, determinado ang hanay na isilbi ang arrest warrant laban kay Ang at kung siya nga'y inosente gaya ng iginigiit, ay dapat pa rin niyang harapin ang mga aligasyon. Bukod anya sa idineploy ng mga karagdagan tracker teams at intelligence agents, mas pinalakas din ng PNP ang ugnayan sa immigration at iba pang kaukulang ahensya para masigurong hindi makalalabas ng bansa ang nasabing gaming tycoon. Samantala, abogado naman ni Atong Ang pansamantalang iwas sa media. Mosyon laban sa warrant ihahain ngayon. Alamin natin ang detalye, RH29, Boy Gonzales. Boy, good morning. Good morning, Yuel. Samantalang tumanggi sa media interview ang abogado at napagsalita ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon kay Atty. Gabriela Villarreal, iiwas muna siya sa mga panayam upang hindi maapektuhan ang mga legal na akbang na itinusulong ng kanilang kampo. Gayunman, tiniyak ni Villarreal na maglalabas pa rin ang kanyang tanggapan ng mga press statement sakaling may mga mahalagang update sa kaso. Iniyag din ng abogado na maghahing ngayong araw ang depensa ni Atong Ang na isang omnibus motion upang ipawalang bisa ang warrant of arrest na inilabas ng isang Laguna Trial Court kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Inaasahan naman na itatakdaan ng korte ang pagdinig sa nabanggit na motion sa susunod na linggo. Iginit ni Villarreal na minadali umano ang paglabas ng warrant at inilabag ang karapatan ng kanyang kliyente dahil sa hindi umano kumpletong impormasyong isinumite ng Department of Justice na ginamit sa pagtukoy ng probable cause. Dagdag pa ng abogado, magiging bukas siya sa media sa tamang panahon habang sa ngayon ay nakatuon muna sila sa paghahanda ng mga dokumentong isusumite sa korte. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, RH29 o RH29, Boy Gonzales. Only in the Philippines talaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:19.
Huwag din kalimutan magpawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yan namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Kala ko gumaling na agad si Kuyang Angel eh. Linis ng boses na ngayon eh. Oras na natin, alas 5:24 ho ng umaga. Good morning, good morning, good morning! Sa pangalan po ni Kuya Angel, ito po si Yuel Reyes. Magkarinigan ho tayo hanggang alas 6 ng umaga. Ngayon hong January 16, 2026. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ho ngayon. Siyempre, ang ating katunying Anthony Taberna, happy birthday! Bumabati din si General James Brillantes ng happy birthday kay Katunying ngayong araw. Alas 5:24, 4 na katao na sangkot sa iligal na pagbebenta ng liquid fertilizer at pesticide. Arestado sa Quezon City. RH5 Val Gonzales. Val, good morning. Good morning, Kuya Yuel. Nasukol sa bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, Philippine Fertilizer Authority o FPA at Quezon City Police District ang 4 na individual na nagbebenta online ng mga liquid fertilizer at mga pesticides. Kabilang sa mga naaresto sa EDSA kanto ng Kamuning Road ay 2 babae at isang lalaki naman sa isang sindahan ng mga halaman sa Mindanao Avenue, habang isa pang babae sa halamanan sa loob ng Quezon Memorial Circle. Ayon kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, ang joint operation ay kinasama tapos na makatanggap ng reklamo mula sa FPA na may kinalaman sa illegal na pagbebenta ng nabanggit na mga produkto sa pamamagitan ng Facebook Marketplace. Sabi ni FPA spokesperson Ivan Layag, hindi lisensyado ang mga naarestong individual na magbenta ng mga hazardous na mga produkto. Ang liquid fertilizer at pesticide sa niya ay nangangailangan lamang ng paghawak at pag-iimbak dahil sa mga chemical o nangangailangan ng tamang paghawak at pag-iimbak dahil sa mga chemical na sangkap nito. Nakaharap na yon ang mga arestadong mga suspect sa kasong paglabag sa anti-illegal selling of fertilizer and pesticide at paglabag sa Presidential Decree 1144 maging ang violation sa Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ako si Val Gonzales, DJ Rachel na sa Pilipinas, muna sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Val Gonzales. Inilunsad naman ng DICT ang kauna-unahang blockchain-powered transparency system sa pambansang budget. Layunin ng naturang transparency portal na matiyak ang permanenteng digital record ng pondo ng bayan na hindi maaring baguhin, burahin o manipulahin. Sa pamamagitan nito, kumpiyansa si DICT Secretary Henry Aguda na malalabanan ng graft at corruption sa bansa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang tiwala ng publiko sa cloud ng blockchain system ang lahat ng bahagi sa proseso ng budget mula sa approval at allocation hanggang sa disbursement at reporting. Magandang umaga, Pilipinas!
Pinayuhan naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang kapwa niya senador na dating PNP chief na si Senator Ronald Bato de la Rosa na tigilan na ang pagtatago at bumalik na sa kanyang trabaho bilang mambabatas. Sa kapihan sa Senado, iginiit ni Lacson na wala pang opisyal na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay de la Rosa, kaya't hindi pa ito may tuturing na wanted person. Ayon kay Lacson, kung wala namang warrant, walang dahilan para hindi pumasok sa trabaho ang senador. Matatandaang hindi na nakikita si De La Rosa sa Senado mula pa noong Nobyembre, kasunod ng pahayag na may ICC arrest warrant na umano laban sa kanya na ipinahayag ni Ombudsman Boying Remulla sa DZRH. Dahil sa kanyang pagkawala, nabigo si De La Rosa na ipagtanggol ang budget ng National Security Agencies at gampanan ang ilang mahalagang tungkulin sa Senado. Samantala, ipinagtanggol naman ni Senator Robin Padilla si De La Rosa sa isang Facebook post at sinabing patuloy na gumagana ang opisina nito. Iginit naman ni Lacson na sayang ang boto ni De La Rosa sa mga panukalang batas kung patuloy itong hindi sisipot sa Senado. Maganda umaga, Pilipinas! May nanalo na! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Si Sherwin Alfaro at ang kanyang tropa ay nandyan ho sa barangay Buting, Pasig City. Alamin na natin at kung sino ang maswerteng nahuli ni RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Go ahead, Yuel, Sherwin. Go ahead. Yuel. Good morning. Yuel. Yeah. Sobrang delay. Madelay lang, Sobrang pero delay go na ahead. ng audio. Pero kanina tinatanong ni Kuya Angel kung ano yung kasaysayan ng Barangay Buting dito sa Pasig City. Ang kasaysayan ng Barangay Buting dito sa Pasig City ay batay doon sa pangalan ng dating pamosong babae dito sa Buting na si Butihin, na galing ay sa kanyang pangalan. Isa siyang anak ng dalawang merchant na sila Manggorio at si Aling Marta. Yan, nang nangyari yun, yung mga 15th century pa. At kinilala nga ito si Butihin bilang pinakamaganda at isang huwara ng kababaihan. Ng magalang, mahinhin, maayos. Kaya siya kilala dito sa lugar ng Buting. At nung mamatay siya noong 1575, sa edad na 25 anyos, sobrang daming nalungkot dito sa Buting. At dahil nga sa ganyang sitwasyon, basta yun na yun, ang haba. Pero ito yung winner natin ngayong umaga. Tatay, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo po. Pangalan niyo po? Saldi Ramirez po. Palagi kayo nakatune in sa DZRH? Opo. At sino paborito yung announcer sa DZRH? Si Angelo Palmones. Si Angelo Palmones. Dahil paborito si Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pesos. Okay, salamat po. Thank you po. Thank you, At tatay. dahil Thank you. kayo nakatune in sa DZRH kanina pa, alam niyo kung ano ang ating word of the day. Delegates po. The delegate. Delegate. Dahil Yun. ako mga ating word of the day, ito meron ka DZRH mini component. At syempre meron ka rin DZRH Noche Buena. Hindi tapos sa pala Noche Buena, pang Medianoche na to sa darating na Chinese New Year. Chinese New Year. At meron din kayong pinakamalaki, pinakabago, pinakababango ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yung tatay para sa'yo. Salamat po. Maraming salamat po sa DCIH.
Okay, maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. At kay tatay na ating winner sa Barangay Buting, Pasig City. Di lang natin matanong pa si Sherwin tungkol dun sa kanyang trivia sa butihin. Lakas ang haba ng delay natin. Pero maraming salamat sa ating winner sa Pasig City. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:33 ng umaga, nilinaw ni Executive Secretary Ralph Recto na sumunod ang pamahalaan sa ruling ng Korte Suprema kaugnay sa pag-transfer sa PhilHealth Funds. Ayon kay Recto, matagal nang tinalakay ang naturang usapin at naresolba na rin ito sa institutional level. Ginawa ng Executive Secretary ang pahayag makaraang maghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang grupo ng mga doktor laban sa kanya at kay dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Ito'y hinggil pa rin sa usaping paglipat sa sobrang pondo ng PhilHealth. Inakusahan sila ng mga ito ng technical malversation, graft, plunder at grave misconduct. Git ni Recto, inaksyonan na ito ng Korte Suprema at naibalik na rin ang naturang budget ng ahensya at sa katunayan ay lalo pa itong pinalaki para masigurong makatatanggap ng magandang serbisyo ang publiko. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, mas pinalakas pa ng Pilipinas sa Japan ang military cooperation ng mga ito sa harap ng patuloy na pagbabanta ng China sa rehiyon. Ito'y makaraang lagdaan ni na Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Japanese Foreign Affairs Minister Motegi Toshimitsu ang Acquisition and Cross-Servicing Agreement o ACSA. Ang naturang kasunduan na magpapalakas sa umiiral na Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan. Ayon kay Lazaro, layo nitong paitingin pa ang mutual military interoperability at readiness ng Manila at Tokyo. Balita, bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa atin hong pagbabalik, alamin natin ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin sa Caloocan Market si RH23 Edwin Duque. Oras natin, alas 5:35. Ang oras na yan ay hatid sa... Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tangerine Chocolate po ay brand ng mga maniniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang Tangerine Chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy.
Sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultamayo. Ang Ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultamayo ay nagtataglayan ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:44 na ho ng umaga, tuloy-tuloy pa rin ho ang ating mga balita. Ito pa rin pong nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ho ang pagpapakita ng Bulkang Mayon sa Albay ng mga aktibidad. Ating kamustahin ang sitwasyon. Nasa higit 2,000 residente ng 2 barangay sa Ginobatan, Albay ang inilikas dahil ho sa banta ng lahar. Alamin natin ang update mula kay RH18, Ruel Saldico. Ruel, good morning. Good morning, Kuya Angel, at UL ilikas ang nasa 2,000 na mga residente ng 2 barangay ng Ginobatan, Albay kahapon dahil naman sa banta ng posible di manoy lahar mula naman sa Bulkan Mayon. Bunsod na nagabadyang pag-ulan na dulot naman ng bagyong Ada. Ayon sa PBOX, ang patuloy na pag-ulan ay maaaring mapalambot at ang dahil naman sa pagragasa ng abo mula naman sa bunganga ng bulkan. Kahapon sa pangunan ng LGU Ginobatan, PMP, BFP at Philippine Army, nagkanya-kanyang bitbit ang mga residente ng barangay Masarawag at Manila. Ang kanilang mga gamit patungo naman sa mga service vehicle upang ihatid sa mga evacuation centers. Patuloy ang maigpit na pagbabantay ng mga lokal na pamahalaan Ginobatan katuwang ang mga disaster response unit upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Sa kasalukuyan, nanatili sa alert level 3 ang Bulkan Mayon habang patuloy naman ang nakaranas ng katamtamang pag-ulan ngayon ang Bicol Region dahil naman sa bagyong Siana. Samantala, Kuya Angel at UL, suspendid naman ang mga biyahe ng mga barko at Tabaco Port at Biracas, Marin San Andres Port sa Catanduanes, bunsod naman ng bagyong si Ada. Yan ating mga update mula dito sa Bicol. Ito si RH18, Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Ruel Saldico. Samantala, muling nahaharap sa kasong plunder sina Senator Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla Jr. Ito ang kinumpirma ng Department of Justice o DOJ kaugnay sa pagkakasangkot naman ng dalawa sa umano'y overpriced at ghost flood control projects. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, bahagi ito ng 3 magkakahiwalay na kaso ng plunder na kinasasangkutan din ni dating Congressman Zaldico at kasalukuyang iniimbestigahan. Paglilinaw naman ni Martinez, ang mga kaso ay direktang isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI sa DOJ at hindi nagmula sa Office of the Ombudsman. Matatandaang nasangkot na rin sila Revilla at Estrada sa plunder case kaugnay sa 2013 pork barrel scandal. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas!
Alamin na muna natin ang presyuhan ng karne at gulay at ilang pang pangunahing bilihin sa Monumentum Market sa Caloocan. RH23 Edwin Duque, good morning. Well, may good news na sa mga nabibili dahil ang pagbaba ngayon ng presyo ng gulay ay nasa rin sa sapat na supply ng gulay mula sa iba't ibang farming. Dahil yung ampalaya na mula sa dating 200, ayun, ang laki na ibinaba dahil meron ng 120 bawat na kilo. Ganon din ang kalabasa ay mabibili na ngayon ng 50 pesos. Ang kamatis meron ng 90 hanggang 140 bawat kilo. Ang itong labanos naman ay mula sa dating 120, ngayon ay 90 pesos. Ang talong meron ng 80 mula sa dating 180. At ang pinakamagandang klase nito ay 120 pesos bawat kilo. Hindi naman gumalaw ibang presyo ng mga gulay. Pero itong siling labuyo na natili sa kanyang presyo 600 pesos. Ang siling panigang mula sa dating 400 naging 200. Pero ngayong umaga 80 pesos na lang bawat kilo. Pero natiling 300 pesos pa rin itong siling makopa. Sa presyo naman ng mga prutas, ang saging, yung malagkit ay mula sa dating 80, tumaas na hanggang 100 pesos. Ang mga latondan mula sa dating 50, ngayon ay 70 pesos bawat kilo. Ang presyo ng isda, bumaba naman ng 200 ang bangos. Itong bangos dagupan mula sa dating 240 at ang bangos sa Bulacan at Pampanga, merong 160 hanggang 180 pesos bawat kilo. Nanatili po 140 ang presyo naman ng tilapia. Sa presyo ng karne, nanatiling 200 pesos pa rin. Mababa pa rin ang presyo ng gabaro. Habang itong baboy, 300 pesos. Ang pork, itong pork chop, giniling, yung pata, unahan, ulihan, ay 300 pesos dito sa Monumentum Market sa Caloocan. Pero itong liempo, natiling 360 pesos bawat kilo. Sa presyo ng bigas, ang presyo sa pinakamababa ng 40 pesos, ang pinakamataas ay 80 pesos, ang malagkit 58, 80 pesos, ang pinakamagandang klase ng malagkit 100 pesos. So yan natin ang price monitoring report mula pa rin dito sa Monumentum Market sa Caloocan. RH23 at dito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto bago alas 6 ng umaga. Number 1. Na oras na para tayo po'y mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam, magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ha? Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, Halal Certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Esco Drug at Curamed. Ayan ha. At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules ha, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CMR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. RH Champion presents
Kasukasuan, nagkaka-wrinkles, humihina ang kalamnan. Aba, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB, pampalakas po ng muscles, yung glucosa green, para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto bago ho mag-alas 6 ng umaga, tapos muna tayo ng ating himpilan. Philippine National Police nakabantay na sa mga pantalan, posibleng evacuation center sa harap ng banta ng Bagyong Ada. Alamin natin ang detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Yuel, puspusan ang paghahanda ng Philippine National Police maging dito sa Bagyong Ada. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tonyo, babalikan natin ang linya ni Edniel Parosa. Samantala, NBI hindi pa ipasa sa BINA ang nasa likod ng umano'y death threat laban kay PCO Yusek Claire Castro. RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, wala pang balak ang National Bureau of Investigation na ipatawag yung nasa likod ng di umano death threat laban kay PCO Undersecretary Claire Castro. Sabi sa Leader H na NBI spokesperson Palmer Malyari, hindi pa nila i-issuehan ng sabina yung nagmamayari ng Facebook page na Luminous by Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paglinawan. Ipinaliwanag ni Malyari na hindi naman complaint yung inihain ng Undersecretary, kundi report lamang na itinuturing nilang blatter. Nang tanungin kung anong klaseng aksyon yung gagawin ng Bureau, sinabi ng spokesperson na ipepreserba at isasalang pa nila sa authentication yung sinasabing post online. Ayon pa kay Malyari, kailangan mag-ain ng formal na complaint si Castro para maipatawag yung mga nasa likod umano ng banta sa kanyang buhay. Sa ngayon, wala pang iginugulong na investigasyon ang National Bureau of Investigation. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Giselle. Balikan na natin si RH52 Edniel Parosa. Edniel. Yuel, puspusan ang paghahanda ng Philippine National Police maging sa Bagyong Ada. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tonyo, nagpakalat na ng 433 na tauhan ng hanay upang umalalay sa mga vulnerable lugar habang papalapit ang tropical storm. Assist ang PNP sa mga local government unit para sa mga natukoy na bahain at landslide-prone area. Bukod sa mga pantalan kung saan napaulat na nga higit sa 1,000 ang stranded, natao rin ang PNP personnel sa mga evacuation center upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa mga lugar. Sabi ni ating PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., hindi na maghihintay pa ang otoridad na may mangyari bago kumilos. Kagawin nito, tiniyak naman ng PNP sa kanilang accounting na operational sa ngayon ang lahat ng command center, patrols at emergency post ng pulisya. Ako naman si Edniel Parosa, nag-uulap para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Let's go tonight. Share the spice of life. Baby, it's like tonight. It's Friday! Yan ho ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong Enero 16, January 16, 2026. Maraming salamat ho sa lahat ng ating nakasama, sumabaybay sa ating palatuntunan. Happy birthday kay Katunying! Susunod na ho sila sa 2x2. Kasama na, andito na si Ka Jerry Baha. Dami hong ang bilis kumalat ng ano ngayon, Sipon at ubo.
Ayan ho, kaya pati si Mother Malu namin dito, inuubo na rin. O kailangan nating may hirit. Kailangan ng breakfast para mawala. Maraming salamat ho. Mamaya po ulit alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News. At tuwing Sabado naman po alas 12 ng tanghali, RH Balita, at alas 5 naman ng hapon para sa DZRH Boom Balita. Pagaling ho, pagaling. Susunod na ho ang 2x2 at ang ACS Balita. Muli, ito po si Yuel Reyes. Good morning! This time check is